Magandang araw po mga giliw naming tagapakinig. Maririnig natin ang paglalahad ng isang mister na muntik nang masira ang pamilya dahil sa kawalan ng sariling disposisyon sa buhay. Siya ay si Hill. Kampante ko nang magpaksal kami ng misis ko dahil alam kong nakasuporta sa akin ang aking pamilya, lalo na ang aking ina. Huli na nang mapagtanto kong bilang isang haligi ng tahanan, ako pala ang dapat maging sandalan at hindi pwedeng ako ang sumandal at dumepende sa ibang tao. May iniaalok na pwesto sa akin si Marie para sa meat shop natin. Mas maganda yata doon kesa naman dito lang tayo sa bahay. Mas dadami ang customer natin kapag lumipat tayo. China, maayos naman ang benta natin dito sa bahay. Mas mabuti rito, hindi ka nalalayo. Andiyan pa si Mama. Matutulungan ka kapag may ginagawa kang iba. Hill, gusto ko lumago ang negosyo natin para naman hindi ka nagkakandara pa sa pagtatrabaho. Maayos naman ang kita natin dito, di ba? Kukunti ang tubo. Mas gusto ko doon sa iniaalok ni Marie. Kasi nasa downtown proper. Magpabayad ka pa ng renta dun eh. Mababawi naman natin ang gastos dahil mas marami tayong maititinda doon. Hindi gaya dito na limitado lang kasi kukunti ang customer. O sige, tatanungin ko si Mama kung anong suggestion niya. Si Mama? Oo, bakit? Ayaw mong konsultahin muna si Mama bago tayo magdesisyon? Hindi niyo kukunin yung pwesto? Ayaw ni Mama. Bakit? Siya bang dapat na magdesisyon? Ay, nako Marie. Kung alam mo lang. Ay, bakit? Hindi niyo ba kaya magdesisyon bilang mag-asawa? Ako kaya ko. Pero ang asawa ko, hindi. Ay, hindi naman yata pwede yung ganyan. Mag-asawa na kayo, nasa tamang edad. Hindi na kayo teenager ni Hill. Hindi na ako nakipagtalo pa, Marie. Babae ako at kailangan kong magpasakop sa asawa ko. Uy, case-to-case basis yan, China. Magpapasakop ka lang sa asawa mo kung tama ang desisyon niya. Eh, paano pala kung sinabi niyang tumalon kayo sa bangin? Ano, tatalon ka rin? Ako, sa totoo lang, nahihirapan na rin ako sa sitwasyon ko. 5 taon na kaming kasal ni Hill. Pero pati brand ng gatas para sa anak namin, dapat tanungin muna si Mama. Ano? Kapag nagkakasakit ang dalawa naming anak, dapat si Mama ang magbibigay ng reseta. Mas naniniwala pa siya kay Mama kaysa sa doktor. Kapag maglalaan ng pera para sa mga gastusin, dapat magtanong muna kay Mama. Ganon? Eh, ikaw, ano palang papel mo sa pamilya mo? Wala. Tagasunod lang kung ano ang sabihin ni Mama. Ano yan? Uniform ni Kylie. Ha? Magsuschool na siya 3 weeks from now. Na-enroll mo na pala si Kylie. Oo, excited na nga siya. Kanina, hinihila niya na yung bag niyang may gulong. Parang kailan lang. Pinagbubuntis mo pa lang ang panganay natin eh. Ngayon, mag-aaral na. Sinabi mo pa. Hill? Ay, Ma! Hill, Ma, nakausap ko yung inaanak ko na teacher. sino? Si Annie? Oo, sa private school na pala siya nagtuturo. Ay, doon yun na lang i-enroll si Kylie. Kinausap ko na siya. Ang sabi ko naroroon naman siya sa eskwelahan, di bantayan na rin niya ang apo ko. At tiyakin niyang hindi aawayan ng mga kaklase. Naku, mabuti naman, Ma. Pero Ma, na-enroll ko na si Kylie. Ha? Saan? Dito, sa private school din, malapit sa atin. Oo nga pala, hindi mo ba tinanong si Mama bago mo in-enroll si Kylie? Ay, Ha? China, ilipat mo na lang. Total, hindi pa naman pasukan. May oras pa. Pero Ma, may uniform ng anak ko. Magkano ba ang ginastos mo? At babayaran ko. Wag na, Ma. Bukas, ipapatransfer ko na lang si Kylie.
Hill? Yan na nga ba ang sinasabi ko eh. Akala ko nung una lang ganyan ang asawa mo. Hanggang ngayon pala, hindi pa rin siya nakakakawala sa saya ng nanay niya. Tay, parang hindi ko na kayang magtiis. Bakit hindi mo kausapin na masinsinan si Hil? Ilang beses ko na pong ginawa yan. Pero palagi niyang sinasabi na wala naman daw masama kung sumunod kami sa mama niya. Kasi tama naman daw ang mga desisyon niya. Ang tanong, sino ba asawa niya? Tandaan mo, nang ikasal kayo, dapat una ang Diyos at pangalawa ka sa prioridad niya. Pangatlo ang mga anak niyo, pang-apat naman ang trabaho. Kaming mga magulang, nasa panlima o pang-anim na lamang sa prioridad ninyo. Ano bang gagawin ko, Tay? Pagod na ako sa ganitong sitwasyon. Kaya mo bang kausapin ang biyanan mo? Bakit, China? Ma, pwede ko ba kayo makausap? Tungkol saan? Alam niyo naman pong iginagalang ko kayo, hindi po ba? Wala na po akong nanay, kaya mula nang maging kami ni Hil, itinuring ko na kayong totoong ina. Mahalaga po kayo sa akin. Pero, may sarili na kasi kami pamilya ni Hil. Gusto ko sana matuto na rin si Hil na magdesisyon ng sarili niya. Oh, tapos? Kaya lang po, sa tuwing may gagawin kaming desisyon, gusto niya kukonsultahin muna kayo. Oh, anong masama doon? Ayoko po sana siyang masanay na umasa sa inyo. Kasi parang ang nangyayari, hindi siya nagiging responsable sa mga mahalagang desisyon dahil kayo lagi ang tinatakbuhan niya. May sarili na po kaming pamilya. At gusto ko sana ang mga desisyon ay manggagaling na lang sa aming dalawa. Ang dami mo pag sinabi. Ang gusto mo lang namang ipakahulugan pakialamera ako, hindi ba? Ay. At ayaw mong nanghihimasok ako sa inyo. Hindi po sa Ay, naku, ganun, naku. Ma. Mamaya natin ito pag-usapan kapag nandito si Hil. Tingnan ko lang kung masasabi mo to sa harapan niya. Ma, Ito pakatandaan mo, ha? Nanay ako ng asawa mo. Kung hindi ko siya pinagbuntis, wala kang asawang kumakayod araw at gabi para mabuhay kayo ng mga anak mo. Ang kapal na mukha mong pagsabihan ako ng ganyan. Bakit? Minsan ba nalagay na kayo sa alanganin dahil sa mga desisyon ka? Baka nga kung hindi dahil sa akin, wala kayong negosyo ngayon. Hindi siguro sa maayos na eskwela nag-aaral yung anak mo at baka isang kahig, isang tuka na yung pamilya nyo. Dahil hindi ka naman marunong sa buhay. Sina, bakit naman kailangan mong pagsabihan ng gano'n si Mama? Ha? Hil, sorry kung hindi kita sinabihan na kakausapin ko siya. Alam ko kasi hindi ka papayag eh. Pero wala akong intensyon, nasaktan siya. Pero nasaktan pa rin siya eh. Umiiyak kanina habang kinakausap ako sa cellphone. Naku ba naman? Wala ka bang pagmamalasakit sa nanay ko? Ano ba problema mo sa kanya, ha? Hil, Pinagsisilosan mo ba si Mama? Kung sa decision making, sa kanya ako mas may tiwala dahil alam na niyang gagawin. ano? Ano sinabi mo? Sina, pwede ba? Huwag ka naman sanang arugante. Ang dami nating utang na loob kay Mama. Ano ba naman kung pakinggan natin ang opinion niya? Ano ba naman at anong masama kung sundin natin ang mga payo niya? At ako, paano ako, ha?
Paano naman ang papel ko sa pamilyang ito? China! Hiyal, sawang-sawa na ako sa ganitong sitwasyon. Lagi na lang ako nagpapakumbaba. Lagi na lang ako nagpapaubaya. Hiyal, asawa mo ko! Tayong dalawa ang dapat na magkaramay. Hindi pwede palagi mo ako isinasantabi. Matuto ka naman tumayo sa sarili mo mga paa. Hindi ka na bata. Huwag ka na magtago sa saya ng nanay mo. Manindigan ka. China. Dahil ikaw ang padre sa pamilya. Ikaw ang haligi na tahanang ito. Pero kung ayaw mong gawin yan, mamili ka. Ako o si Mama! Kaibigan mo ako. At ayoko makipagplastikan sa iyo, pare. Ang totoong kaibigan, pinupuna ang mali ng kanyang kaibigan. Kaya ngayon, sinasabi ko sa iyo, ikaw ang mali. Tama si China, pare. May pamilya na kayo. Kung may nag-uusap man sa mga desisyon sa inyong pamilya, maliit man o malaki, dapat kayong dalawa yun. Eric, Kung kukonsultahin mo nanay mo, okay lang yun. Pero dapat nag-usap muna kayo ni China. At kung may hindi kayo mapagkasunduan, ayun, saka lamang kayo humingi ng tulong sa mga magulang nyo. Pre, irespeto mo naman ang pagiging misis ni China. pero pare, paano si Mama? Ayokong maramdaman niyang hindi na siya mahalaga sa amin. Uy, hindi naman sa hindi na siya mahalaga. Pare, kailangan niya ring maunawaan na may asawa ka na. At kailangan ka na niyang pakawalan para matuto ka na rin. Kasi hindi naman habang buhay na nariyan ang mama mo, nakasama mo, di ba? Eric, tatanungin kita. Oh, Anong klase ba akong padre de pamilya? Bakit ganito ako? Sa totoo lang, natatakot kasi akong magkamali. Kaya para sigurado, si Mama talagang inaasahan ko. pare, sorry ha. Huwag kang duwag. Lalaki ka, pare. Ikaw ang leader ng pamilya niyo. At isa pa, normal ang magkamali. Ayos lang magkamali. Ang mahalaga, pare, matuto ka. Kaya ako sa iyo bukas. Kapag medyo matino na yung isip mo. Sorry, ha? Pare, Ikaw ang humingi ng tawad kay China. China, patawarin mo ako. Buong buhay ko, nakasandal talaga ako kay Mama. Pakiramdam ko kapag gumawa ako ng sariling desisyon, mapapahamak ako. Tayo akong mangyari yun. Lalo na't maapektuhan ka at ang mga bata. Pero tama ka. Pamilya na natin ito at dapat ikaw ang pinakikinggan ko. Lalo na't hindi ka naman maghahangad ng anumang ikasasama natin. Patawarin mo sana ako. Hindi ko maipapangakong magbabago kaagad ang lahat. Pero unti-unti kong sisikaping maging isang responsableng padre de pamilya. Salamat naman. At naunawaan mo ang ibig kong sabihin. Salamat dahil ipinaunawa mo sa akin ito. Salamat, China. Ma, sana maunawaan mong napag-usapan namin ni China. Ano? Ibig mong sabihin kasalanan ko dahil nakikialam ako sa buhay niyo. Nagmamalasakit lang naman ako sa inyo, Hil. Kasi ayoko magkamali kayo sa inyong mga desisyon. Wala ho kayong kasalanan. Ako may mali. Dahil hindi ko pinaninindigan ang pagiging lalaki ko, ang pagiging padre de pamilya ko. Sana maunawaan yung obligasyon ko bilang asawa at ama na panindigan ang pamilya ko na hindi umaasa sa inyo. Huwag ko sanang sasamang loob nyo. Hayaan nyo lang kami ni China na magdesisyon sa buhay namin. Hayaan yung matuto ko sa buhay. Ay, oo, sige. Naunawaan ko. Sa isang banda, may mali din naman ako. Hindi ko naisip na sobra akong nanghimasok sa buhay ninyo.
Hindi kita hinayaang matutong tumayo sa sarili mong mga paa. Anak, patawarin mo ako. Patawarin niyo ako ni China. Hayaan mo. Hindi na ako makikialam sa inyo. Pero narito lang ako. Kung sakaling kailangan niyo ang aking tulong. Salamat, Oma. Salamat sa pangunawa niyo. At sa lahat ng pagmamalasakit niyo sa aming pamilya. Kung may ipinagpapasalamat man ako, yon ay ang pagkakaroon ko ng maunawaing asawa na hindi kaagad sumuko sa akin kahit napakarami kong pagkukulang sa aming pamilya. Ngayon, mas nagagampanan ko na ng maayos ang aking papel bilang isang asawa at ama ng mga anak ko. Ako po si Hil at ito ang aking buhay. Iba't iba ang mga kinakaharap na sitwasyon ng bawat mag-asawa. Ngunit lahat ng problema at hindi pagkakaunawaan ay nasusolusyonan lalo na kung nag-uusap at nagbibigayan. Mga nagsiganap, Chiquit del Carmen Amor, Rosana Villegas, June Martin Legaspi, Jenaline de la Cruz, Lionel Benamin at Phil Cruz sa papel na Hil. Naglapat ng angkop na tunog, Jerry Mutia. Sa musika, Buboy Sanonga. Supervisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Boyar. Creative consultant, Phil Cruz. Production assistant, Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Labanon. Sa direksyon nila June Martin Legaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay. Magandang araw po mga giliw naming tagapakinig. Darito ang kasaysayan ng isang biyudang ina na nagkaroon ng maling akala. Siya ay si Monica. Maaga akong nabiyuda. Kaya naman ginawa ko ang lahat ng pagsisikap upang umasenso at mabigyan ng maginhawang buhay ang dalawa kong anak. Nagtagumpay naman ako. At dahil doon, nagkaroon ako ng maling akala. Oh, congratulations, son. Hindi mo ako binigo. Natapos mo ang management with high grades. Sabi ko naman sa inyo, Mami, hindi ko sasayangin ang paghihirap nyo. At saka, gusto ko pong maging successful businessman. Kaya po nagsikap ako. Oh, no, anak. No. Hindi yan makabubuti sa'yo. Po? Matagal ko ng pangarap ito, anak. At dahil tapos ka na ng kolehiyo, sasabihin ko na sa'yo. Ang gusto ko, pumasok ka sa seminaryo. Magpari ka. Mami, paano po ang pangarap ko? Oh, come on, eh. Hindi mahalaga yun. Hindi mo madadala yun sa langit. Samantala kung magpapari ka, pati kami ng iyong ate Beron, ilalapit mo sa Diyos. Talaga po bang hindi na magbabagong isip nyo? Hindi na, Gabi. Sabi ko nga sa'yo, matagal ko na itong pangarap para sa'yo. May girlfriend na po ako eh. 2 years na po kami ni Nika. Pwes, kalimutan mo siya. Makipag-break ka sa babaeng yon. Mommy, kaya pala malungkot ang kapatid ko. Yun pala ang dahilan. Nalulungkot lang siya. Dahil magkakahiwalay na sila ng nobya niya. Pero lilipas din yan, anak. Lalo na pag nasa seminaryo na siya. Ay, iba ang kaligayahan na ibibigay ng paglilingkod sa Diyos. Magiging maligaya siya kung yun ang kanyang pangarap. Kaso hindi. Pero, magsalita ka para hindi ka masaya sa profesyon mo ngayon.
Isa ka ng doktor, anak. Tinitingala at nirerespeto ng tao. Masaya ako, Mami, dahil natutuhan ko ng mahalin ang profesyon ko. Pero, meron pa rin kulang. Kasi, ang talagang gusto ko ay ang umawit. Gusto ko maging singer. Yun ang pangarap ko. Ay, lintik na pangarap yan, oo? Mami, hindi makabubuti para sa inyo ang pinapangarap nyo. Ako ang sundin nyo. Dahil ako nakakaalam ng mabuti para sa inyo. Kita nyo naman, naging matagumpay ako. Yan ang buhay na katibayan. Hindi. Sabihin mo nagbibiro ka lang, Gabi. I'm sorry, Nika. Ayoko rin magkahiwalay tayo. Pero si Mami, gusto niya pumasok ako sa seminaryo para magpari. Ano? At ako? Paano na ako? Eh, Gabi, I'm pregnant. ha? Oo. Eh, Nagbunga ang minsan pagkalimot natin. 2 months na nakakaraan. Paano ako ngayon, Gabi? Paano? Walang hiya ko. Mami, Akala ko pa naman mabait ka. Walang ginagawang kalokohan. Yung pala mahilig ka rin sa laman tulad ng iba. Mami, Hindi ka maaaring umurong sa gusto ko, Gabi. Itutuloy mo pa rin ang pagpapare. pero si Nika at ang magiging baby namin, ayoko po silang pabayaan. Ipalalaglag natin ang dinadala niya Mami, para wala ng problema. hindi ko akalaing sasabihin niya yun, Ate Verona. Bakit ganun si Mami? Masyado nang mataas ang tingin ni Mami sa kanyang sarili. Dahil sa pagtatagumpay niya sa buhay. Kaya inisip niya, siya lang ang nakakaalam ng makabubuti para sa atin. Baliwala na sa kanya kahit nasasaktan na tayo. Papapasukin niya ako sa seminaryo, kahit labag sa loob ko. Ipalalaglag naman niya ang magiging anak ko. Matutuwa pa bang Diyos sa kanya noon? Nika, ano ibig sabihin ng pregnancy test pack na ito na nakita ko sa kwarto mo? Pa? Sumagot ka. Totoo bang buntis ka? Ha? Oo po, Papa. Walang niya ka. Katatapos mo pa lang ng college, nagpabuntis ka na. Hindi mo na hinintay na makasal ka? I'm sorry, Papa. Papuntahin mo agad dito si Gabi at ang mami niya. Kailangang makasal kayo sa lalong madaling panahon. Ma, wala na pong kasalang magaganap. Ano? Bakit wala? Nakipag-break na po siya sa akin. Walang yan yun. Akala ko pa naman mabait. Yung pala gusto lang makaisa. Sisingilin ko siya sa ginawa niya sa'yo. Sisingilin ko siya. Papa? Papa, sandali lang! Papa! Sigurado ka ba na kaya mo nang umuwi mula dito sa kanto, Gabi? Oo, sabi Tyrell. Ayaw mo kasi magpapigil eh. Naglasing ka pa. Hindi ka naman umiinom ng alak. Minsan-minsan lang naman ito. Gusto ko lang makatulog. Malimot ng bigat ng problema ko. Sige na. Iwan mo na ako. Oo, sige. Sige na. Alis na ako. Sobra na nga yata ang inom ko. Nahihilo ko. Kumusta, Gabi? Tito Lorenzo? Walang hiya ka. Akala ko mabait ka. Yung pala,
Manloloko ka. Sandali! Tito! Pagbabayaran mo ang pagtalikod mo sa anak ko. Kutsilyo ho yan. Patay yung Sandali ho! Sabihin mo, Tyrell. Sino ang sumaksak sa anak ko? Sino? At bakit siya sinaksak? Ang sumaksak po kay Gabi ay ang papa ni Nika. Ano? Nagalit siya dahil tinalikuran ni Gabi ang obligasyon niya kay Nika. Nakita niyo? Nakita niyo na ginawa niyo, Mami? Dahil sa pagsunod sa inyo, napahamak ang kapatid ko. Ito ba? Ha? Ito ba ang makabubuti para sa kanya? Ikaw? Bakit ka na pa rito? Ipakukulong mo na ba ako? Sige, handa na ako. Nagkakamali ka, Lorenzo. Oh, Naparito ko upang humingi ng tawad. humingin. Ako ang may kasalanan. Oh, Kung bakit iniwan ni Gabi si Nika. Gusto ko kasi magpari siya. ano? Pinilit ko siya. Kahit na nga alam ko, may dapat na siyang panagutan sa iyong anak. Patawarin mo sana ako, Lorenzo. Nagkamali ako. At sana, ayusin natin ang lahat. Gabi, Nika, ako nga. I'm sorry sa ginawa ni Papa. Muntik ka na mamatay dahil doon. kasalanan ko naman eh. Iniwan kita. Pero, labag sa loob ko yun, Nika. Alam ko. At nauunawaan na rin yun. Ni na Papa at Tita Monica. Anong ibig mo sabihin? Nag-usap na sila ni Papa. Ama, sinabi ni Nika. Mami, Hindi na kita pipilitin magpari pa. totoo po. Oo. Salip, ipakakasal ko na kayo ni Nika. Salamat po. Salamat, Mami. Anak, patawarin mo sana ako. Pangako, itutuwid ko ang aking pagkakamali. Dahil sa nangyaring yun sa aking bunso, ay nagbago ako. Dahil alam ko na tanging ang Diyos lang ang nakababatid ng tunay na makabubuti sa ating mga anak. Sana po'y kinapulutan ng aral, lalo na ng mga magulang na nakikinig ngayon sa aking kasaysayan. Ako po si Monica, at ito ang aking buhay. Kahit nasa posisyon ang mga magulang, hindi pa rin niya dapat saklawan ang pangarap ng kanyang anak. Kung nais niyang mapabuti ito, ang Diyos ang dapat niyang lapitan. Mga nagsiganap: Rosana Villegas, Phil Cruz, Lionel Benavin, Chiquit del Carmen Amor, Maynard Landicho Jr., at Susan Robles sa papel na Monica. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Montea, sa musika ni Buboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Villar, creative consultant Phil Cruz, production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Selma Corporal Alcantara, sa direksyon June Martin Legaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay. Magandang araw po mga giliw naming tagapakinig. Narito ang isang kasaysayan na kapupulutan nyo ng aral sa buhay. Ito ay ang kasaysayan ni Cutie.
bata pa lang ako, pangarap ko nang maging isang radio DJ o radio announcer. Natatandaan ko noon na palagi kong ginagaya yung mga paborito kong DJs at announcers. Kaya nang mag-college ako, mass communication yung pinili kong course. Hindi nagtagal, nakatapos din ako ng pag-aaral at sinimulan ko agad ang aking pakikipagsapalaran para maabot ang aking pangarap. Good morning, everyone! Ito na naman si Cutie. Hyper na naman. Pa, maganda lang kasi araw ko. You know, feel na feel ko ngayon na very, very nice ang araw ko ngayon. Lahat naman yata ng araw sa'yo. Very, very nice. Of course! Positive lang ako, no? And positivity can bring good luck and good fortune. Ano yan? Chinese proverbs? Teka. Confucius, is that you? O, eto na ang pagkain mo, oh. Thank you po, Ma. Tresha, masaya si Cutie ngayon. Kasi ngayon ang job interview niya sa radio station. Oh, nag-apply kasi ako bilang radio DJ. Wow! At nagulat ako nung magustuhan nila yung voice demo ko na pinasok ko sa kanila. Kaya in-schedule nila ako for interview. Today! Oh! Sana pumasa ako. Papasa ka niyan, anak. Magtiwala ka lamang sa sarili mo. Matagal ko ng pangarap maging DJ sa radio eh. Sana, ito na yung pagkakataon na hinihintay ko para mag-shine! After assessing your application for radio DJ, we want to let you know that we have chosen to move forward with a different candidate for the position. Ako? Ibig sabihin, hindi po ako tanggap? Actually, we are impressed by your skills and accomplishments, and we think you could be a good fit for other future openings. And we'll reach out again if we find a good match. Okay, Okay? sige po. Maraming salamat na lang po ulit. Oh, Cutie, tala. Huwag mo nang iyakan yun. Hindi pa naman huli ang lahat. Kaka-graduate mo pa lamang ng college. Tsaka huwag ka mang inayang doon. Marami pa namang radio stations ang pwede mong applyan. Ano bang mali sa akin? Sa pagkakaalam ko naman, nasagot ko naman ang maayos yung mga tanong sa interview. Maganda naman yung credentials ko. Pleasing personality naman ako. Bakit ganun, Ma? Anak, baka hindi lang para sa'yo yung trabahong yun. O malay natin, may mas maganda pa palang trabaho na kalaan para sa'yo. Abay, huwag kang sumuko, anak. Subok ka lang ng subok. At huwag kang magpa-apekto sakaling hindi ka man matanggap. Parti talaga yun ng isang job applicant. O basta anak ha, palagi mo lang tatandaan na balang araw, maabot mo rin ang pangarap mo. Basta't magsumikap ka lang. Tresha, o Cutie, ito merienda niyo, kumain muna kayo. Thank you, Ma. Ano ba yung ginagawa mo? Nag-a-apply ka ba para maging radio DJ ulit? Nag-a-apply po ako, Ma. Pero ibang trabaho. Wala kasing radio DJ na available dun sa station na bala kong pasukan. Kung ganun, Insan, ano namang work mo? Oh, ito, Tresha. Meron ako nakitang job vacancy na associate producer. Nung tingnan ko yung requirements, pasok naman ako. Sige, tuloy mo lang yan. Bali yan ang magiging stepping stone mo para maging radio DJ ng station nila. Basta magpasa ka lang na magpasa ng resume mo. Huwag kang tumigil hanggat hindi ka nila napapansin. Sana mapansin nila ako. Kung ako sa'yo, Insan, bakit hindi ka na lang mag-walk-in para siguradong maibibigay mo ng personal ang resume mo? Oh, tama si Tricia. Malay mo, Cutie. Maging stand out ka sa iba. Kasi makikita nila agad ang personality mo. Ganun po ba yun? Oo, huwag kang galala. Sagot ko ang pamasahe mo, papunta roon at pabalik dito. Okay, sige nga. Pupunta ako doon.
para personal na mag-apply. Basta cutie, magtiwala ka lang sa sarili mo. Huwag kang uuwi nang hindi ka nila nakahire. Okay, Miss Cutie, that's all for now. And I want to say congratulations for you qualified to be one of our on-the-job trainees sa company namin. Really, sir? Yes. Oh, thank you. As in, super thank you po. By the way, are you aware that we only accommodate job applications through internet? Oh. We barely accommodate walk-in applicants like you. But there are some exceptions, especially interesting applicants like you. Thank you, sir. Matapang ka. At saka nakikita ko na malakas ang kumpiyansa mo sa sarili mo. Kaya nag-decide kang mag-apply personally bilang associate producer. Yan ang isa sa mga hinahanap namin sa isang employee. Anyway, here are the requirements na kailangan mong isubmit before Friday next week. Kaya ba? Oh, yes, sir. Kaya po. Good. Anyway, congratulations once again and good luck. Thank you. See you at the workplace, cutie. O anak, kumusta naman ang trabaho mo bilang associate producer? Parang kailan lang. Magdadalawang buwan ka na doon. Okay naman po. Mababait naman po ang mga supervisors and co-employees ko. Challenging yung work ko, pero kaya ko naman. Bakit para malungkot ka? Kasi pangarap ko pa rin talaga na maging radio DJ or announcer. Sa totoo lang, naiingit ako dun sa mga DJ ng station namin. Parang ang saya-saya nila, lalo na pag nag-a-adlib sila. Gustong-gusto ko talagang marinig yung boses ko sa radyo. Pero tingin ko naman very rewarding ang trabaho mo ngayon. Pagtiyagaan mo na lamang yun, anak. Hey, ano ba maluluto Message sa mo? messenger ko. Diba? Uy! Bakit naman patalito dyan sa tiwa? O ano bang nabasa mong mensahe sa phone mo? Hiring daw po ng radio DJ sa company namin. Ay, pagkakataon ko na to para mag-apply ako, ma. Good luck sa iyo, anak. Kung para talaga sa iyo yan, mangyayari't mangyayari yon. Ay, naku po. Basta maghintay ka lang, cutie. Darating yon sa tamang panahon. After evaluating your credentials, your exams, interviews, and training, we're pleased to inform you that you passed all our hiring process. Meaning, we're now hiring you to become one of our jocks. Congratulations, Miss Cutie. Really, sir? Oh my gosh! Thank you. As in, super duper thank you talaga, sir. Now, the plan is the station will be introducing you as Kuracha Maharocha. Anyway, I'll give this application to my assistant, and then you can proceed now at the completion of the requirements like NBI clearance, Okay. TIN number, SS number, etc. Kailangang mapasa mo na lahat yan sa lalong madaling panahon Yes, sir. para makapagsimula ka na. Okay, sir. Good luck sa'yo, Miss Cutie. Huwag kayong mag-alala, sir. Ayusin ko na po agad ang mga requirement. Buong bayan, excited marinig na ang boses mo on air. Oh, Galingan mo. yes, sir. Thank you, sir. Sige po, aalis na ako. Okay. Okay. Babalita ko to kay mama. Hello? Mama! Oh, bakit? Ano balita? Tanggap na ako! Ang gulat naman ako sa'yo, anak. Hindi na ako atakihin sa puso. Ano nga uli yung sabi mo? Tanggap na ako! DJ na po ako! Talaga? Naku, anak, binabati kita. Masaya ako para sa'yo. Thank you po! Ay, nagpati na matagal ko ng pangarap!
Walang maglilipat at magbabalik maya-maya ang DJ na inyong kinababaliwan at inaabangan. Ako ang inyong super-duper cute na DJ, Corecha Maharocha! Oh, ano pa? Narinig niyo po ba? Oo naman, anak. Ako, ang galing mo. Proud na proud ako sa'yo. Thank you pa. Excuse me. Kaya lumalakas ang loob ko ngayon dahil sa inyo eh. Eh, nga pala. Hindi ba ako nakaka-istorbo sa'yo, anak? Nag-video call tayo habang on duty ka sa Oo, trabaho. okay lang po yun. Pumapayag naman po yung producer namin. Eh, salamat. Ay, babalik tayo. Kumusta naman yung pagiging DJ mo? Masaya ka ba Oo naman? po, masaya ako. Kasi naabot ko na rin ang pangarap ko. Ako, salamat. Masaya ako para sa'yo, anak. Pa, Ay, nga pala, may ipagtatapat ako sa'yo, anak. Uuwi na ako ng Pilipinas. talaga? Oo. Pero bakit kayo uwi agad? Hindi pa tapos yung kontrata nyo, di ba? Ako anak, na-diagnosed ako na mayroon akong prostate cancer. Ha? Nalaman agad dito ng employer ko. Yun, nagdesisyon siyang pauwi na lang ako. Oo, anak, huwag kang umiyak. Isipin mo na lamang na magkakasama na tayong dalawa. Pati na mama mo. Huwag kang mag-alala. Alam kong gagaling ako sa sakit ko. Hindi ako pumabayaan ng Diyos, anak. Okay, sige pa. Ihintayin ko kayo, ha? Palagi ko kayo ipagdadasal na sana'y gumaling kayo sa inyong sakit. Lita, O ano? Kumusta na ang pakiramdam mo? eto, nahihirapan pa rin akong kumilos hanggang ngayon eh. Eh, teka, umuwi na ba si Cutie? Tita! Nandito na po si Cutie! Ma? Ay, Pa? anak! Buti naman, umuwi ka na. May dala akong pagkain para sa inyo. Bumili na rin po ako ng mga gamot niyo. Ay, naku, salamat, anak. Kumusta nalagay niyo pa? Hindi pa rin okay ang papa mo. Marami pa rin siyang iniindang sakit sa katawan. Hirap na siya, anak. Tita, huwag mong pag-alalahin masyado ang anak mo. Cutie, anak, pasensya ka na, ha? Wala pupunta lamang sa gamot ng papa mo yung sinasahod mo sa pagiging DJ. Alam kong pagod na pagod ka ng dumilihensya ng pera. Wala kaso po sa akin yun. Basta ang importante, gumaling si Papa. Pero, napansin ko, Ma, hindi kasi sapat yung sinasahod ko sa pagiging DJ eh. Kaya kailangan ko maghanap ng ibang trabaho na mas malaki yung sahod. Uy, anong plano mo, anak? Magre-resign ka ba sa trabaho mo? Na opo. Naku, Ang totoo niyan, nagpaplano po akong mga ibang bansa. Meron ako nakitang trabaho na swak sa akin. Susubukin ko po mag-apply. Malay natin, matanggap ako. sigurado ka ba, anak? Opo. Naku, sayang. Pangarap mo pa namang maging DJ talaga, tapos ngayong nakamit mo na ang pagiging DJ, magre-resign ka naman. Okay lang po yun sa akin. Naku. Natupad ko na rin naman ang pangarap ko kahit nasa maikling panahon lang. Basta ang mahalaga sa akin, kayo ni Mama. Pa, gagawin ko po ito para makabawi ako sa mga sakripisyong binigay niyo sa akin noon para lang makapagtapos ako ng pag-aaral. Hindi ko po matutupad ang pangarap ko kung hindi dahil sa suporta at pagmamahal niyo sa akin. Salamat, anak. Napakaswerte namin ng mama mo. At ibinigay ka sa amin ng Diyos. Nag-resign ako sa pagiging radio DJ at nag-abroad ako para magtrabaho. Sa ngayon, dito na ako nakabase sa Singapore. Nag-work sa isang TV station. At sa pagsisikap ko, nabibili ko na yung mga mamahaling gamot ni Papa, kaya unti-unting bumuti ang kanyang lagay.
Tinulungan ko rin si Mama na magtayo ng sarili niyang negosyo. At eto nga, maganda na pala takbo nito. Nagpapasalamat na rin ako sa Diyos dahil sa umaapaw na biyayang binibigay niya sa aming pamilya. Hindi man ako isang radio DJ ngayon, pero masayang-masaya na ako sa takbo ng aking buhay. Masasabi kong nalampasan ko pa ang aking pangarap. At yun ay ang makatulong ako ng malaki sa aking pamilya. Ako si Cutie. Ito ang aking buhay. Lahat tayo ay nabubuhay para sa ating mga pangarap. At karamihan sa atin ay nagsusumikap at nagpupursige para makamit ito para sa ating sarili at sa ating pamilya. At kung nahihirapan kang abutin ito, huwag ka pa rin sumuko. Laban lang. Tandaan na sa una lang mahirap. Pero kapag nakamit mo na ang tagumpay, napakasarap nito sa pakiramdam. Mga nagsiganap: Susan Robles, Bobby Cruz, Phil Cruz, Jonel Benamin, June Martin Legaspi at Rosana Villegas sa papel na Cutie. Naglapat ng angkop na tunog Jenny Mutia. Sa musika ni Buboy Salonga, supervisyong teknikal Bong Muyar at Eric Lucero. Creative Consultant Phil Cruz. Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Krista Senga. Sa direksyon, Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, narito ang kasaysayan ng isang ginang na nagbago alang-alang sa kanyang anak. Siya ay si Laura. Kapwa kami galing sa mahirap na pamilya ni Edong at hindi nakapagkolehiyo, kaya hirap din ang buhay namin noong kami magpamilya. Ngunit sa pamamagitan ng aking talento ay natutulungan ko siya kahit paano. Talaga, Maring SP? Tatlong gabi tayong kakanta? Oo, Laura. Tukay ang bayad sa atin bawat gabi. Aba, okay yun. Kikita ako ng maganda. Bongga kasi yung anak na namatayan. Mahal na mahal yung magulang niya, kaya sinunod ang bilin. Bakit? Ano bang bilin? Gusto raw niya masaya ang lamay niya. May mga kumakanta hanggang libing. Ay, kung ganun, pati sa libing, kakanta tayo? Oo, kaya 4 days ang trabaho natin. Ay, buti naman. Ay, sige, maghahanda na ako para sa pagkanta natin bukas. Sana bongga lagi yung mamatay, ano? Para lagi tayong may kantahan. Lagi may trabaho. Sarap ng pagkain natin ngayon, ah. Ang dami niyo na nga po nakain, Tay. Saan mo ba binili mga ulam na ito, Laura? Galing yan dun sa catering ng lamay na kinantahan namin ni Maring SP. Pambira. Maraming natirang pagkain, kaya mingi kami ng pabaon. Pambira ka. Nagbaon ka pa pala galing sa patay. Buti nga yun, nakatipid tayo sa ulam. Ayon sa pamahiin, masama raw ang magbaon ng galing sa patay. Baka raw sundan ka ng namatay. Ay, nakakatakot naman po yun. Huwag kang matakot, Farah. Hindi naman totoo yun. Talagang. Kasi Edong, kung ano sinasabi, natakot tuloy si Farah. Kasi naman, Laura... Pagkanta sa mga lamay at libing ang trabaho ko. Kaya hindi tayo dapat maging nervyoso. Kanina patulog sina Inay at Itay. Pati na rin ang kapatid ko. Pero hindi pa ako makatulog. Naalala ko yung sinabi ni Itay na baka raw sundan ng patay si Inay. Kasi nagbaon pa siya ng pagkain. Tatakot tuloy ako.
Ano ba yan? Naiihi pa naman ako. Bahala na nga. Mabangon ako. At bubuksan ko ang ilaw. Sabi naman ni Inay, huwag kaming maging nervyoso. Bubuksan ko na nga ang ilaw para makapunta ako ng CR. Ay! Ano ba yun? Para! Ano nangyayari sa'yo? Nay! Pupunta po ako ng CR eh. Pero may kalabog po ako na dinig. Ano? Kaya natakot po ako na pasigaw ako. Halika. Kasamahan na kita. Narinig mo yon? Yon. Pusa na nagningiyaw ang narinig mong kumalabog. Kaya hindi ka dapat matakot. Talaga? Ha? Magkanta sa lamay at libre ang trabaho ng nanay mo? Para? Oo. Kaya nga hindi lagi siyang may trabaho eh. Nakakatawa naman ang trabaho ng nanay mo. Hanap patay! Classmates! Ang trabaho pala ng nanay ni Para! Hanap patay! Lumakas sa mga libing at lamay! At least naman, may trabaho ang nanay ko. Meron nga. Hindi naman maganda. Nakakatakot pa. Kasi nga, ang word niya, hanap patay. Oh, Farah, bakit ayaw mong pumasok? Wala ka namang sakit. Kasi po, pagtatawanan na naman ako ng mga kaklase ko. Bakit naman nila gagawin yun? Kasi po, nalaman po nila yung trabaho niyo. Ha? Wala nun. Lagi na po nila ako tinutukso. Hindi daw po maganda yung trabaho niyo. Kasi, hanap patay daw. Nakakatakot pa raw po. Ano? Nay, hanap na lang po kayo na ibang trabaho. Huwag na lang po yun. Ano? Magtitinda ka ng mga ulam at kakanin sa harap ng bahay natin? Oo, Edong. Bakit? Para magkaroon ng ibang trabaho. At nang hindi na rin tinutokso pa mga anak natin dahil sa hanap buhay ko na hanap patay. Malinis naman ang trabaho mo, Laura. Totoo yun. Pero hindi pa malagian. Kaya naisip kong maghanap ng ibang mapagkakakitaan upang mas matulungan kita. O sige. Alam mo naman ako, laging nakasuporta sa'yo. Parang hindi ka mo swak kay Laura ang pagtitinda ng kakanin. Oo, Kuya Gaspar. Hindi siya kumikita eh. Nalulungkot nga siya. Teka, ano pa bang alam niyang gawain bukod sa pagluluto? Marunong din siyang manahi, Kuya. Manahi, yun, okay yun ah. Kasi may kapitbahay kami, nananahin ng mga punda at basahan. Alam mo, kumikita ng maayos yun. Talaga, Kuya? Oo. Silang mag-asawa na ngayon ang nagpapatakbo ng kanilang negosyo ba? Tingin ko, kaya ng asawa ko yun. Siya nga ang nananahin ng mga damit namin ng anak namin eh. Pati mga punda namin. Ay, naman pala eh. Di, subukin nyo ang pananahe. Sasabihin ko nga yan kay Laura para ibili na lang ng makina ang natitira pa naming pera. May nakapagsabi sa akin na nananahi ka ng mga basahan at punda ng ulan, Laura. Ay, opo, Sir Delphine. Pati ho mga sala set cover at bedsheet. Tinutulungan ko naman po ang aking asawa. Nananahi ka rin? Oo. Hindi pa kasi namin kayang kumuha ng mga tauhan eh. Kaya kami munang dalawang nagpapatakbo nitong maliit naming negosyo.
Mabutit marami na kayong alam tahiin. Medyo po. Bakit niyo po pala naitanong? Alam niyo kasi may 2 okasyon na gagawin sa opisina namin. Gusto ko sana mamigay ng maliliit na souvenir bag sa lahat ng mga bisita ko. Naghahanap ako ng makakatahi nun. Kaya niyo bang gumawa ng gano'n? Ay, opo sir, opo. Kung gusto niyo, gagawa ako ng sample ng mga bag para makapili kayo. Okay sa akin yun. At huwag kang mag-alala sa bayan. Galante ako. Basta magustuhan ko ang gawa ninyo. Ang swerte mo naman, Maring Laura. Hindi mo na kailangan kumanta sa mga lamay at libing dahil maganda na ang kita ng patahian nyo. Malaki ang naitulong sa amin ni Sir Delphine. Kaya mas marami ang gawa namin ngayon. Nay! Oh, Nay! May good news po ako sa inyo. halika dito. Halika. Narito kami ni Maring SP. Hello po, Aling SP. Hello din, Iha. Galing ka bang school niyan? Opo. Oy, ano yung good news mo? Marami pong order sa inyo, Nay. Talaga? Opo! Sinulat po nila yung mga pangalan nila dito sa papel, oh. Pati nga po yung mga classmate ko na dating nanonukso sa akin, umorder din po. Wow! Nagdagawa nyo na naman yan. Maring Laura, baka naman pwedeng maging tauhan mo na rin ako. Ay, nako, tiyempo. Tiyempo yung pagsasabi mo. Talaga? Talagang kukuha na kami ng 3 makakasama. Oh, Laura, nakapagpabook na ako sa tutuloyan natin sa Tagaytay. Ilang araw bang sinabi mo? 3 days. Para naman makapag-enjoy tayo ng gusto. Oo nga. Puro na lang kasi tayo trabaho. Matutuwa tiyak ang mga bata kapag nalamang mamamasyal tayo sa Tagaytay. Ay, sigurado yun. Ito ang unang pagre-relax natin. Mula nang pasukin natin ang negosyong pananahi. Ay, salamat sa Diyos. Hindi man tayo nagtagumpay sa pagtitinda ng kakanin at sa paghanda ko sa mga patay. Sa pananahin naman tayo nagtagumpay. May mga pagkakataong nakatutuwa ang buhay. Sino mag-aakala na dahil sa panunukso sa aking anak, ay magkakaroon ako ng magandang negosyo na siya ngayong nagpapaasenso sa aking pamilya. Ako po si Laura at ito ang aking buhay. Hindi masamang gamitin ang talento at maging trabaho ito. Ngunit, hindi rin masama na maghanap ng mas mainam na trabaho para sa ikauunlad ng ating pamilya. Mga nagsiganap, Phil Cruz, Chiquit del Carmen Amor, June Martin Legaspi, Rosana Villegas, Lionel Benamin, at Jenaline de la Cruz sa papel na Laura. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia, sa musika Buboy Salonga. Supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant Phil Cruz. Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Selma Corporal Alcantara. Sa direksyon June Martin Legaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, sa araw na ito ay maririnig po ninyo ang testimonya ng isang nilalang na nais ibahagi ang kanyang kwento upang kapulutan ng aral. Siya po ay si Ava. Isa akong babae na handang magpakamartir para sa aking pinakamamahal na asawa. Kahit pa madalas niyang saktan ang aking kalooban sa pamamagitan ng lantarang pangangaliwa. Pakinggan ninyo ang aking salaysay ng buhay at naway kapulutan ito ng aral. Jed, anak,
Baka gusto mo pa ng spaghetti o ubusin mo na ito. Sige po, ma. Si Papa po pala. Kailan pa po ba siya uuwi sa atin? Ay, ewan ko, anak. Di ko alam kung kailan uuwi yun. Sayang nga eh. Ilang araw na lang. Magbabagong taon na. Nag-away po ba kayo bago siya umalis ng bahay? Oo. Nadiscover ko meron siyang kapit. Pinapili ko siya kung sino sa amin ang gusto niya. Ay, syempre. Mas pinili niya yung kanyang kabit. Kaya ayun, umalis na siya. Ganun po ba? Ma, bakit ganun po si Papa? Ang totoo, matagal ng kabit niya yung crystal na yon. Nung una kaya ko pa na hindi kumibo. Pero itong nagdaang buwan, ang sakit-sakit na. Gusto niyo na po ba siyang hiwalayan? Minsan pumapasok na yan sa isipan ko. Pero anak, kasi kapag naiisip kita, ayokong lumaki ka na sira ang pamilya natin. Matagal na pong sira ang pamilya natin. Simula nung magtaksil siya sa inyo. Ayoko naman pong magdusa kayo ng dahil lang sa akin. Kung palagi lang niya kayong sinasaktan, hiwalayin niyo na lang po si Papa. Jed. Kayo lang naman po ang mahalaga sa akin. Tatanggapin ko po kung maghihiwalay kayo. Ang gusto ko lang naman po, makita ko kayong masaya ulit. At hindi nyo mararanasan ulit yun kung nasa poder pa tayo ni Papa. Nandito na po tayo sa LRT station, ma. Ayun po si Papa, oh. Nagtatrabaho po sa ticket booth. Sabi ng papa mo, ganitong oras siya magbe-break. O, hintayin na natin siyang lumabas ng ticket booth. Ma, ano po bang plano ninyo? Magmamakaawa na umuwi na siya ng bahay? Para ano? Para makasama natin bukas sa bisperas ng bagong taon? Oo, anak. Susubukin ko siyang pakiusapan na umuwi. Kahit man lang sa pagsalubong sa bagong taon. Oh, ayan ang papa mo. Lumabas na ng ticket booth. Tara po, lapitan natin. Miggy! Miggy! Papa! Anong ginagawa niyo rito, Eva? Dinala mo pa ang anak natin. Pa, uuwi po ba kayo sa bahay ngayong New Year's Eve? Miggy, kahit man lang sana ngayong bagong taon, mabuo lang ang pamilya natin. Pakiusap, umuwi ka ng bahay. Hindi ako magbabagong taon sa bahay natin. Kanina po kayo magse-celebrate? Sa kabit nyo? Jed, huwag kang magsalita sa akin ng ganyan. Totoo naman pa. Kaya ayaw nyo pong umuwi sa amin kasi mas gusto nyong umuwi sa bahay ng kabit nyo. Please, tama na. Huwag tayo mag-iskandalo dito. Pwede ba? Umuwi na kayong dalawa. At kahit kailan, huwag nyo na akong pupuntahan dito sa trabaho ko. Dahil kahit anong pilit nyo, hindi na ako uuwi sa bahay. Ayoko na kayong makasama. Sumusobra na yan si Papa, Ma. Siya na ang may kasalanan sa atin. Siya pa ang galit. Hindi ko siya mapapatawad sa ginawa niya sa inyo. Anak, huwag ganyan. Ama mo pa rin siya. Kung nagkasala man siya sa atin, ipagdasal na lamang natin siya. Oh, Eva, ayun yung LRT ticket ng dalawa hanggang Blumentritt Station. Umuwi na kayo. Kayong dalawa na lang ang mag-celebrate ng bagong taon. Huwag nyo na akong idamay pa. Ma, nakatingin na po sa atin ng ibang pasahero. Huwag na po kayong umiyak. Hindi niyo dapat iniiyakan si Papa. Malapit na ba tayo sa Blumentritt Station? Opo, malapit na. Ito po yung panyo ko. Punasan niyo po ang mga luha niyo. Salamat, anak. Oh, ayun, napunasan ko na. Tara na, Ma. Nandito na po tayo sa Blumentritt Station. Hihinto na po ang tren. Hindi ka pwede mamatay! Hindi ka pwede mamatay! Ay, tulungan
Nasaan ako? Patay na ba ako? Eva, nasa ospital ka? Ate Elena, ang mga binti ko. Nalasog ang mga binti mo. Dahil sa nangyari pagsabog. Kailangan daw putulin, sabi ng mga doktor. Halos ilang oras ka nag-agaw buhay kanina. Habang inooperahan. Si Jed, kumusta lang anak ko? Eva, patay na si Jed. Napuruan ang sarap na lambungo at likod niya. Dineklara siya dito na rival. Ang anak ko. Ang anak ko. Kasalanan ko lahat. Hindi sila masasawi kung hindi ko sila iniwan. Magse-celebrate ako ng bagong taon. Napatay ang anak ko. Habang ang kasama ko, naging baldado pagkatapos ng trahedyang yun. Honey? Honey, prepare na kami ni Tita Lloyd ng Medianoche para mamaya. Kailangan masaya tayo sa pagsalubong ng New Year 2001. Nakukuha mo pa magsaya? Ha? Alam mo namang namatayan ako ng anak doon sa sumabog na LRT. Sabihin mo sa akin, paano ako magiging masaya ngayong bagong taon? Honey, alam ko masakit para sa'yo. Ang sa akin lang naman, kalimutan mo muna yung pagluluksa mo. Kahit saglit lang. For New Year's sake. Miggy, nalulungkot din ako sa nangyari sa anak mo. O sige, babalik na ulit ako sa kusina para tulungan si Tita Lloyda. Diyos ko, anitong nagawa kong kasalanan sa pamilya ko. Buti naman, Miggy. Bumalik ka na sa bahay para samahan si Eva. Payag naman ba yung alam mo na. Hiniwalayan ko na si Cristel noong 1 linggo. Na-realize ko kasi na isang kamalian ang pakikipagrelasyon ko sa kanya. Pasensya ka na, Miggy. Kung sa iyo ko na pinagkakatiwala ang pag-aalaga sa asawa mo. Lilipad na kasi ako patungong Hong Kong para magtrabaho. Wala naman kaming kamag-anak. Kaya ikaw na asawa niya ang natitirang pag-asa ni Eva. Sige. Sige, Ate Elena. Ako nang bahala sa pag-aalaga sa asawa ko. Ayan. Ayan. Ibababa na kita sa kama mo, ha, Eva? Ayan. Ang bigat mo pa rin, kahit wala na yung parehong binti mo. Salamat, Miggy. Dito ka na ba titira uli sa bahay? Oo. At ako na mag-aalaga sa'yo. Pero may trabaho ka. Di ba makaka-istorbo lang ako sa'yo? Nag-resign na ako sa trabaho ko. May naman akong naipon na kahit konti na pwede nating ipuhunan sa itatayo nating sari-sari store. Di ba may sari-sari store tayo noon sa baba na abandonado na ngayon? Aayusin ko uli yun. Para kahit na nandito ako sa bahay at nag-aalaga sa iyo, kumikita rin tayo. Miggy, sigurado ka ba talaga na handa mo kong alagaan? Oo, dahil may obligasyon pa rin ako sa iyo bilang asawa mo. Baka naman sa pagtupad mo sa obligasyon mo sa akin, hindi ka naman maging masaya sa piling ko. Huwag mo nang isipin yun.
Ang mahalaga, nandito ako para alagaan at protektahan ka. Pangako, hindi kita iiwan. Oh, kumusta ka dyan, Eva? Ayos lang. Kanina pa kita pinagmamasdan. Ang sipag mo. Ikaw na yung tagalaba, tagaluto, tagalinis ng bahay. Ikaw pa rin yung nag-aasikaso ng tindahan. Tapos inaalagaan mo pa ako. Baka naman magsawa ka na niyan. Hindi ako magsasawang paglingkuran ka. Mickey. Bumabawi ako sa iyo dahil ang dami kong kasalanan na nagawa sa pamilya natin. Hindi kayo mapapasama ni Jed sa trahedyang yun sa LRT kung hindi ko kayo iniwan. Eva, hindi ako dapat nangaliwa. Hindi ako dapat naging pabayang ama at asawa. Ang dami kong pinagsisisihan sa mga maling desisyon na nagawa ko. Mickey. Patawarin mo ko kung naging makasarili ako, kung naging masama akong asawa. At pangako, hindi na yung mauulit. Matagal na kitang napatawan. Salamat, Eva. Salamat at binigyan mo ko ng pangalawang pagkakataon para itama ang mga nagawa kong mali. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal ko kayo ni Jed. Ako rin. Hindi ako nagsisisi na ikaw ang aking minahal. Nandito na tayo sa puntod ng anak nyo, Eva, Biggie. Ay, pwede mo na akong ibaba sa Teka. pagkakakanto. Ayusin ko lang itong dala nating portable chair. Yan. O yan, ayos na. Pwede mo na ngayon pong asawa mo, Tol. Sige. Ito. Ayan na, Eva. Pasensya ka na, Miggy. Kung kinailangan mo pa akong buhatin, papunta dito sa sementeryo. Wala yun. Karangalan kong buhatin at paglingkuran ang asawa ko. Naks naman, Tol. Kahit pa sumasakit na ang mga buto-buto. Oy, Marlon. Walang kaso kahit manakit pa lahat ng buto ko. Ang mahalaga, nagagawa ko ang tungkulin ko kay Eva bilang kabiyak niya. Ang swerte ko naman sa iyo, Miggy. Mas maswerte ako sa iyo dahil inilabas mo ang lahat ng kabutihan sa puso ko. Naku naman, grabe. Naiinggit naman ako sa inyong dalawa. Masyado kayong sweet. Kasi naman, Marlon, sa ating magkakapatid, ikaw lang ang hindi nag-asawa. Ayan tuloy. Nga. Walang nakagusto eh. Loka talaga, Biggie. Marlon, salamat at sinamahan mo kami dito sa sementeryo. Oh, halika na't i-celebrate na natin ang 36th birthday ni Jed. Wala. Happy birthday, anak. Kung nabubuhay ka lang, siguradong marami na akong apo sa'yo. Namimiss kita, anak. Sana'y napatawad mo na ako sa mga kasalanan ko sa'yo. Miggy, alam kong matagal ka nang pinatawad ni Jed. Alam mo ba, nung first death anniversary ni Jed, dumalaw ako dito sa puntod niya. Nangako ako sa kanya na mamahalin at aalagaan kita. At kailanman hindi kita pababayaan.
Akalain mong 20 years na pala ang lumipas. Sigurado akong masaya ang anak natin. Saan man siya naroroon. Dahil tinupad mo ang mga pangako mo sa kanya. Dalawampung taon na ang lumipas simula nung LRT bombing noong 2001. Eto ako ngayon. Masaya na sa buhay. Kapiling ang aking pinakamamahal na asawa. Tanggap ko na ang nangyari sa akin noon at ginagawa ko na lamang inspirasyon ang nakaraan para mag-move forward sa kinabukasan. Wala na akong mahihiling pa dahil ibinigay na sa akin ng Diyos ang lahat. At ibinigay niya yon sa pamamagitan ng aking asawang si Mickey. Ako si Ava. At ito ang aking buhay. Mga kaibigan, sa araw na ito ay maririnig po ninyo ang testimonya ng isang nilalang na nais ibahagi ang kanyang kwento upang kapulutan ng aral. Siya po ay si Nanding. Panganay ako sa 4 na magkakapatid. 18 pa lang ako nang pumanaw sa isang sakuna ang aming mga magulang. Mula noon, ako nang tumayong kuya at magulang ng 3 kong kapatid. Dahilan kaya hindi ako nakapagkolehiyo pa. Pakinggan po ninyo ang aking kasaysayan na harinawang kapulutan ng magandang aral sa buhay. Binabati kita, Karina. Sa wakas, isa ka ng ganap na teacher. Nakita ko din ang bunga ng mga paghihirap ko. Ikinararangal kita, kapatid ko. Congratulations, Ate Karina. Ngayon, matutulungan mo na si Kuya Nanding sa pagpapaaral sa amin ni Jenny. Kuya Nanding, Ruben, Oh, bakit parang hindi ka makapagsalita? Ano ba gusto mong sabihin? Iniisip mo ba na mamadaliin kitang makapagtrabaho ngayong may lisensya ka na? Karina, kung gusto mo munang magpahinga, okay lang yun, ayos lang yun. hindi yun, Kuya. Ano? I'm sorry. Pero kailangan na naming magpakasal ni Edgar. Ha? Pero bakit, Ate? Di ba ang pangako mo, pagtatapusin mo muna ako bago ka mag-asawa? Para naman mabawasan na ang hirap sa amin ni Kuya Nanding. Oo, Ruben. Kaya lang, buntis na ako. Buntis? Kaya kailangan pakasal na kami ng nobyo ko. Ikaw? Buntis? Kuya, patawarin mo sana ako. Patawad. Kuya Nanding? Kuya, bakit ka umiinom ng alak? Hindi ka naman dating umiinom yan ah. Kuhan, Jenny, nagpapaantok lang ako. Kahit hindi mo sabihin, alam ko malungkot ka dahil sa pag-aasawa ni Ate Karina. Dahil binigo ka niya. Tayong lahat. Sana, Kuya, huwag mong isipin na gagayahin din namin siya ni Kuya Ruben. Sana bigyan mo pa rin kami ng pagkakataon makapag-aral. Bakit? Iniisip mo ba na pahihintuin ko kayo dahil sa ginawa ni Karina? Kasi, Kuya, masakit naman talagang ginawa niya eh. Pati nga kami ni Kuya Ruben, inis sa kanya. Huwag kayong magtanim ng galit sa kanya. Magpasalamat na lang tayo na hindi siya iniwan ng nobyo niya.
At tungkol naman sa inyo ni Ruben, huwag kayong mag-alala. Hindi ako magbabago sa pagtataguyod ko sa inyo. Magsisikap pa rin ako para makatapos kayo ng pag-aaral. Ruben, Kuya Nanding, bakit sinugod mong malakas na ulan? Ayun tuloy, basang-basa ka. Ay, alika, pumasok ka na. oo. Sa tricycle pa lang habang namamasada ako umulan eh. Nang igaray ko ng tricycle kina Aling Sandra, uminto naman ang ulan eh. Kaso biglang bumuhos ng mas malakas. Habang pauwi na ako rito, kaya inabutan ako. Teka lang, kuya. ha? Eh, gagawa kita ng kape para mabawasan ang ginaw mo. Si Johnny nasaan? Andun po sa loob, gumagawa ng homework. Magbalik ka na ng damit, kuya. Oo. Baka magkasakit ka pa niyan. Saan ka pupunta, Jenny? Ibibili ko ng gamot sa lagnat si Kuya Nanding, Kuya Ruben. May sakit si kuya? Oo, ang init nga niya Eh, siguro dahil naulanan siya kagabi galing pamamasada. Ay, kawawa naman si kuya. Oo nga. Pero sabi niya, papasada pa rin daw siya pag wala na siyang lagnat. Sayang daw ang araw kung hindi siya kikita. Bakit po, Alexandra? May nagawa po ba akong kasalanan? Wala. Napakabait mo nga eh. Mula na maging driver ka ng tricycle namin, naging maganda ang record mo rito. Pero bakit sabi nyo, hanggang bukas ko na lang maaaring ipasada ang tricycle nyo? Dumating kasi yung isa ko pang anak na may asawa. Oh, Eh dito na rin siya titira. Kailangan niya kasi ng trabaho. Kaya ang sabi ng asawa ko, sa kanya na ipalabas yung tricycle. ganun po ba? Oo eh. Pasensya ka na sana ha. Siguro naman, makakakita ka rin ng ibang maaari mong ipasada. Gabing-gabi ka na, Kuya. Oo, kinabay ko eh. Pinuntahan ko yung ibang kong kaibigan pagkatapos kong pumasada. Nagtanong ako ng maaari kong ipasada ng tricycle. Bakit, kuya? Anong nangyari sa tricycle ni na Aling Sandra? Hanggang bukas ko na lang yun maipapasada, Ruben. Ay, bakit daw, Kuya? Yung isa pa niyang anak na bagong dating ang maglalabas na ng tricycle. Oh, paano yan? Paano ng bahay? Ilaw at tubig natin. Ang panggastos at pag-aaral namin ni Kuya Ruben. Eh, hindi bali, kuya. Maghahanap ako ng trabaho. Mag-working student ako para mabawasan ng problema natin. Ako rin, Kuya. Susubukan ko maghanap ng part-time job. Salamat sa inyo, mga kapatid ko. Pero pangako, gagawa ako ng paraan para makapagtrabaho ko uli. Diyan na lang sa tabi, mama. Para. Ako. Natabahad ko. Oh, salamat to. Sir, yung sukli po ninyo. Sir. Hindi na niya ako pinansin. Pumasok na agad siya sa malaking bahay. Malaki rin ang sobra sa sukli niya. 150. Akin na kaya ito? O nakalimutan lang niya dahil sa pagmamadali? Salamat sa pagbalik mo nitong cellphone ko, Nanding. Napakahalaga nito sa akin.
Narito lahat ng konta ko sa aking negosyo. Salamat, ha? Salamat ulit. Okay lang ho yun, Sir Zoilo. Ay, ibabalik ko nga rin ho pala itong sukli ninyo. Tinatawag ko kayo kanina pero hindi niyo ako napansin. Ganun ba? Sa sobrang pagmamadali ko, kaya naiwan ko sa sasakyan mo ang cellphone ko. Itong sukli nyo. Hayaan mo na yan. Sa'yo na yan. Kulang pa nga yan sa abalang ginawa ko sa iyo. Gabi na, pero ibinalik mo pa ang cellphone ko. O di mapupuyat ka pa at papasada ka pa naman bukas. Wala na po akong pasada bukas, sir. Yung anak na ng may-ari ng tricycle ang magpapasada ng sasakyan. Paano ka na? Ang totoo ho, naghahanap nga ho ako ng trabaho. Ay, ako. Teka, naghahanap ako ng magiging driver ko Ako? Marunong ko ba magmaneho ng kotse? Ako? Oo, sir. Kung gusto mo, ikaw na lang. Huwag ka mag-alala. Bibigyan kita ng magandang sweldo. Ako, maraming salamat po, sir. Kailangan ko po talaga ng trabaho. Ako pong nagpapaaral sa dalawang kapatid ko. 18 pa lang po ako nang mamatay sina Inay at Itay sa isang aksidente. At mula po noon, ako nang kumargo sa mga kapatid ko. Mabait ka pala talaga. Sige, ikaw na ang kukunin kong driver ko. At tutulungan pa kita sa ibang problema mo. Sulit pala ang pagpupuyat mo, kuya. Ruben, kaya nga ang saya ko Salamat naman sa Diyos. May trabaho ka na ulit, kuya. At hindi lang yun, Jenny. Sabi ni Sir Zoilo, ipapasok daw niya kayo ni Ruben para maging scholar sa foundation ng kapatid niya. Wow! Talaga? Oo. Ngayon, sigurado nang makakapagtapos kayo ng pag-aaral. Labis-labis ang pasasalamat ko sa Diyos ng mga sandaling yon. Sa huling gabi ng pamamasada ko ng tricycle, dumating ang kanyang biyaya sa akin. At unti-unting nagbago ang aming pamumuhay. Sana po'y kinapulutan ninyo ng aral ang aking inilahad. Ako, si Nanding, isang kuya, at ito ang aking buhay. Mga nagsiganap, Phil Cruz, Susana Villegas, Angelo Alcantara, Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, Leonel Benjamin. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia sa musika ni Buboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar. Creative consultant Phil Cruz. Production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Thelma Corporal Alcantara. Direksyon Salvador M. Royanas. Ito ang aking buhay.